As I've mentioned earlier, in the Bible, yung mga hinirang ng Panginoon, and especially those included in the Hall of Faith or the Heroes of Faith, bago sila mailathala or ma-include dun sa Hall of Faith, being a hero of faith, marami din naman sila naging struggle sa kanilang buhay. As I've mentioned earlier, si Noah, he was a drunkard. Although ginamit siya ng Panginoon, but he was a drunkard, lasinggero. Si Moses naman, although he was used mightily by God, but another side of him from the Old Testament that the Christians of today will always remember is that he had anger issues. Dali siyang magalit. 'Di ba? Winasak niya yung stone tablets ng Ten Commandments para wasakin yung golden calf na ginawa ni Aaron at ng Israelita. And David, although he was acknowledged as a man after God's own heart, he was an adulterer. And in the account that we read today, this morning, from Judges chapter 4, Barak, although he was a great commander, he led the Israelites and led them to victory against the Canaanites with 10,000 men. Although naging victorious sila, another side of him will always be remembered that he is a man of hesitation. He hesitated, although he did what God commanded. Pero nung una, siya ay nag-alinlangan. Siya ay nagdalawang isip. Although God gave him a clear commandment, although sa atin bilang mga mananampalataya, we were given the word of God, it is clear, it is literal, hindi mahirap intindihin ang salita ng Diyos sapagkat meron tayong banal na espiritu. Although we have the clear evidence of the promises of the commandments of God, sometimes we also hesitate katulad ni Barak. Through prophetess Deborah, pinadala niya yung mensahe ng Diyos that, go, you will lead the Israelites against the Canaanites, and I will deliver into thine hand si Sisera, yung captain ng army ni Jabin. But he mentioned, sinabi niya kay Deborah sa verse number 8, sabi niya, if thou wilt go with me, then I will go. But if thou wilt not go with me, then I will not go. So pinakita niya ron that he was hesitating at first kahit meron ng pangako ng Panginoon na ilatag na eh. Okay, ayan, mananalo kayo. Kahit anong mangyayari, mananalo kayo. I-deliver ko sa kamay mo, si Sisera, ikaw ang papatay. But because he hesitated, nagkaroon ng shifting sa roles. Although una pa lang, iba na yung kalooban ng Diyos. Pero dahil hindi siya agad sumunod, nagkaroon ng shifting ng roles. Ganon din sa buhay natin bilang mananampalataya. Dahil nag-hesitate tayo sa una, mananaig pa rin ang kalooban ng Diyos at gagamit siya ng ibang mga kasangkapan. So let's define our terms first. What does hesitation mean? Next slide, it says there, hesitation means a state or an instance of temporary inaction. Bahagyang pagtigil sa pagkilos dahil daw ng uncertainty about the right course of action. So, tayo daw mga tao, it is wired sa ating biology, sa utak natin. There is this part of the brain called amygdala. Yun na yung fear part ng brain, yung anxiety part ng brain. At yan yung nag-activate kapag ka nagkakaroon tayo ng uncertainty, leading us to temporarily stop what we have to do. Although we are given the instruction clearly, tumitigil tayo sapagkat we are uncertain about what will happen and what will be the outcome. Kaya nga sabi dun sa verse 8, di ba, nag-alinlangan si Barak, pupunta lang ako, Deborah, kapag ka ikaw ay pupunta. Pero pag hindi ka pumunta, hindi ko nagagawin yan. Kasi wala akong kasama eh. Now, for sure, may reason kung bakit nag-aalinlangan at nagdadalawang isip si Barak. Probably it was his first time leading an army against a very powerful, high-tech 900 iron chariots na Canaanites. Let's look at some reasons kung bakit ba ang isang tao ay nag-aalinlangan sa kanyang buhay. Kasi panigurado, meron naman tayong rason kung bakit tayo nag-aalinlangan. Hindi naman tayo nag-aalinlangan dahil gusto lang nating mag-alinlangan, dahil trip lang natin na wag sundin yung utos sa atin, or wag lang nating paniwalaan kahit nakikita na natin yung ebidensya. Let's look at the reasons as to why people hesitate. Next slides. Unang reason kung bakit po nag-hesitate ang mga tao. Next slide please, thank you.
Another click, please. Thank you. Thank you. Why do people hesitate? Una, ito na yung core kung bakit ang tao ay nag-aalinlangan kasi takot siya. People fear. We fear of failure. Ayaw natin masyado ng responsibilidad. We hesitate to step up. We hesitate to go out of our comfort zones. Dahil natatakot tayo mag-fail. 'Di ba? And it leads us not to do anything. Hindi tayo nakakapagsimula ng kahit ano dahil ng fear. Ay, wag na lang nating simulan. Wag ko na lang kayang gawin yung pinapagawa sa akin kasi baka magkamali lang ako. 'Di ba sa trabaho nakakatakot magkamali kasi baka last day mo na 'yun. Sa eskwelahan nakakatakot mag-fail kasi hindi ka mabibigyan ng enough validation ng classmates, ng teachers mo at ng parents mo na mataas ang expectation sa iyo. Another reason as to why people hesitate is because we overthink. We fret, iniisip natin lahat ng pwedeng mangyari. Hindi naman nangyayari yung mga iniisip natin. Dinagsayang lang tayo ng oras sa mga iniisip natin. We overthink. And we are having information overload. Kaya para nagiging lutang ang tao, di ba? Kapag sobrang daming ina-absorb sa utak, parang tumitigil na lang, nakagano na lang siya. Kasi hindi na niya napaprocess ng ayos because a lot of things are happening surrounding him or surrounding her, leading him or her hesitating to do action. Pangatlo, flawlessness. So what does this mean? Perfectionism. So we hesitate kasi gusto natin the outcome will be flawless. Yung walang mali, smooth. Nag-hesitate tayo, ay, gagawin ko kaya to? O wag na lang, baka kasi 98.2% lang yung success rate nung gagawin ko. We have to understand na walang magiging perfect tayong outcome. Walang ganun. Hindi yun nag-e-exist mga kapatid. No matter how much preparation you prepare or you do, hindi magiging flawless yung outcome ng ating mga inaasahan at gagawing action. And lastly, katulad ng definition kanina, why people hesitate, why we temporarily halt or stop our course of action because of faint, ambiguity, or uncertain. O dahil hindi natin alam kung ano yung magiging outcome, wag na lang gawin. Ay baka naman wala akong pag-asa sa kanya, wag na lang akong manligaw, wag na lang akong umamin. Baka naman, wag na lang nating ituloy kasi hindi natin alam kung ano yung mangyayari. But we have to understand na hindi talaga natin malalaman yung mangyayari kung hindi natin susubukan. We will never know the outcome if we will never start an action. So hesitation, yan ay para sa mga people. Iba tayo We are built different, mga mananampalataya. Ito yung mga reasons naman ng mananampalataya kung bakit tayo nag-hesitate. Mas makaka-relate tayo dito for sure, mga kapatid. Next slide. Why do Christians hesitate? Ito na ang gasgas na rason kung bakit nag-hesitate ang mananampalataya. Nag-hesitate na magpagamit sa Diyos, nag-hesitate na umattend ng church, nag-hesitate na ibigay yung oras, yung talent, yung treasure. Unang reason, we are too busy. Alam niyo mga kapatid, maintindihan tayo ng tao if we give this reason. Pero we are given enough time by God to not be too busy para bigyan siya ng oras. Para hindi mag-hesitate na magpagamit sa Diyos. Sa mga mag-aaral, I've been there. Nagsinungaling din ako about being too busy. Pero it's just about time management. Kasi kung tunay na pag-aaral lang ang inaatupag mo, kaya mong magbigay ng oras para sa ating Panginoon. I can testify to that, mga kapatid. Nung ako po ay nag-OJT, Monday to Friday yon, babiyahe po ako na Saturday morning, papunta sa San Juan, kina Pastor Lem, kasi doon po ako nag-a-assist sa Mandaluyong. Tapos right after service, lunch ng konti, biyahe agad pa uwi. Nakakauwi na ako 5-6 p.m. Magpe-prepare pa ako ng instructional materials ko para sa lessons ko in the next week. Nakaka-burn out yung ganong klase. Pero sa biyaya ng Panginoon, kaya pa rin magbigay ng oras kahit marami kang ginagawa sa eskwelahan. Hindi ako makakatulong sa paglilinis sa church kasi nag-aaral ako. Di nga. Nag-aaral ka lang? Hindi ako naniniwala. Sinong tao ang mag-aaral ng 3 oras straight? Pwera ikaw ay law student or med student. Talagang may intindihan ko.
Pero if we are high schoolers, I am not invalidating ha. Kasi iba-iba nga naman tayo ng intellectual capacities. Pero may Panginoon tayo na magbibigay ng sapat na karunungan sa atin mga kapatid. Ito yung magiging living testimony ko lagi, na you can be as excellent as you can be and as you can want in your academics without compromising the ministry of God. Nung ako po ay fourth year, halos yung 4 subjects ko nung first sem, halos lahat yun flat 1, 1, 1, 1, 1.5. Hindi ko nako-compromise. Biyaya ng Panginoon, hindi ko nako-compromise ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi pwedeng maging rason ng mag-aaral na too busy para mag-hesitate na magpagamit sa Diyos. And the same goes sa ating mga adults. Naintindihan ko, we are too busy. Nag-aalaga tayo ng mga bata. Papaaral tayo, kumakayod tayo. Pero kung talagang priority natin, ang Panginoon, kayang-kaya nating magbigay ng oras nang hindi tayo na nakukulangan dun sa iba nating ginagawa, nakapagbigay pa rin tayo ng oras sa ating Panginoon. We hesitate because we are too busy. We people can understand that reason, pero sa Panginoon ay pagsusulit natin, hindi. Alam ng Diyos na we are given 24 hours. 6 days sa atin yung lahat. Tapos yung isang 24 hours sa 7 days, hindi pa actually nga 2 hours nga lang ibibigay natin ngayong linggo eh. Pag Wednesday naman, ilang oras lang. I know marami tayong pinagkakaabalahan, but we can never forever give this reason para mag-hesitate na magpagamit sa ating Panginoon. Pangalawang reason kung bakit ang isang mananampalataya ay nag-hesitate na magpagamit sa Diyos. Because we fear discomfort. Kaya nag-hesitate ang mananampalataya. We want to stay in our comfort zone. Safety net, kumbaga. Pero we have to understand that sa ministry, hindi laging komportable. Di ba yung mga nagsimula sa atin, nakita natin yung history, komportable ba sila naglilingkod? Hindi, ang init. Yung mga takong nila lumulubog dun sa lupa. Hindi yun comfortable. It's not always comfortable to be in the ministry. Pero one thing is for sure, darating ang pagkakataon na magiging ngayon, di ba? Komportable tayo naglilingkod sa Diyos. Darating ang panahon, yes, nakakatakot ang ministry, nakakapagod. We will fear that it's not comfortable kasi nakikita natin yung mga manggagawa ng Panginoon. But it's supposed to be that way. Meron talagang cost at sacrifice ang paglilingkod at pagsunod sa Diyos. So, hindi tayo magiging great. And God can never do great things in us, through us, if we fear discomfort. Kasi in the ministry, hindi talaga laging comfortable. Yung mga disipulo ng Diyos, anong ginawa sa kanila? Binalatan ng buhay, sinunog ng buhay, tinagtag yung kuko. Lahat na ng karumal-dumal na maaaring paraan ng kamatayan nangyari sa kanila. Pero still, hindi sila nag-hesitate na magpagamit sa Diyos. We live in an age na super comfortable na, super accessible. But we still hesitate to step up and be used by God. Next, we compare ourselves. Masyado na akong matanda, kaya na nila yan, yung mga kabataan. Tayo namang mga kabataan, dahilan natin, ay nandyan naman yung mga worker, magagaling naman sila, kayang-kaya na nila. Hindi pwedeng ganun ang rason kasi we are church, we are part of this church, we are part of the body of Christ. Lahat tayo dapat may ginagawa sa gawain ng Panginoon. And lastly, we want full control. Diba may prayers tayo na hindi nasasagot. Gusto natin, sige magpapagamit ako sa Diyos, pero tuwing ganito lang. Sige, sa Kanya na yung Sunday morning, pero hindi ako attend ng choir practice, hindi ako attend ng worship team. Anong mangyayari na lang sa ating spiritual life kung habang buhay nakaupo na lang tayo? There should come a time na sa buhay natin may face tayo, na tayo masigasig sa paglilingkuran sa Panginoon. We want full control. Hindi natin pwedeng kontrolin kasi sabi nga sa preaching na pastor, ang may hawak ng beat natin ay ang ating Panginoon. Kailangang magpagamit tayo. Kasi yun naman ang purpose ng buhay ng isang mananampalataya. To be used by God, to live happily, and to give glory sa ating Panginoon. And you know, our hesitation, sabi sa next slide, our hesitation will only stop when we realize that the will of God is not a destination we arrive at. Kasi di ba nag-hesitate tayo, kailangan makarating ako sa will of God, ganyan. But that's not the case. Hindi destination ng will of God.
It's a relationship that we walk in. So hindi ka darating sa point na will of God, nilalakaran mo lagi ang kalooban ng ating Panginoon. You will never stop hesitating kung aakalain mo na ang will of God ay destination. But that's not the case nga. As we navigate this life and as we walk with God, we have to understand na our hesitation will only stop kapag naintindihan natin na yung kalooban ng Diyos ay yung paglakad natin kasama siya. And sabi rin sa next slide, our hesitation is the manifestation of how less faith we have in God. After all, we would never hesitate if we never look at our capabilities. Mag-hesitate ba tayo kung talagang ina-acknowledge natin na Panginoon ang gagamit sa atin? I don't think so. Marami man tayong kakulangan sa ating buhay, disqualifications and all, shortcomings and whatnot. Pero we will only stop our hesitation kapag pinlace natin yung ating reliance, hindi sa sarili, kundi sa ating Panginoon na may kaya ng lahat. Kaya sa umagang ito, I would love to share 4 things sa inyo about lessons that we can learn from the life of Barak, being a man who is known for his hesitation. Are you ready, mga kapatid? Amen. Okay. First point, Psalm 73 verse number 26. Nakalagay dyan sa screen. Lahat ng kayang magbasa, read, begin. Okay. Hesitation is not always negative. Kasi it's normal. Because number 1 lesson that we can learn from hesitation is that hesitation shows our limitation. We are humans. Talagang may limitation tayo. May limitation ng ating pananampalataya dahil naapektuhan din ng mga bagay na nakapaligid sa atin. Nag-hesitate tayo kasi may limitation tayo. May hangganan lang yung ating lakas. May hangganan yung ating pag-asa. Gaya ng aking sabi kanina, yung ating pananampalataya, may hangganan yan. It's okay to hesitate at first. Sa una, okay lang mag-hesitate, lalo kapag bagong experience. Sabi sa next slide, we are still humans. Yes, we are Christians, but we cannot deny the fact na tayo'y tao rin. May hangganan tayo, napapagod tayo. We become emotionally unavailable, di ba? So it's normal for us to hesitate at first. Sa una, okay lang mag-hesitate at first. Pero kung lagi tayo nag-hesitate, walang mangyayari sa buhay natin bilang mananampalataya. Sa mga empleyado, if you are desiring promotion, hindi ka mag-hesitate na mag-step up, gagalingan mo sa trabaho mo. Sa mga estudyante na gustong magkaroon ng honors, I can remember Brother Jiro, pag nagpe-prayer request siya, sabi, Kuya Lex, pwedeng pa-pray na makasabit ako sa with honors. Purihin ng Panginoon, nasa with honors si Jiro. So, we have to step up. We can never hesitate all the time kasi walang mangyayari sa buhay natin. Sa mga magulang na gustong maging financially free, na gustong magkaroon ng maganda at maliwanag, bright future ang kanilang anak, they will step up. They will go beyond lengths and lengths para mabigyan. They will never hesitate. At sana ganun din tayo sa paglilingkuran sa ating Panginoon. Kasi walang mangyayari sa buhay natin. Hindi tayo lalago. We will remain as we are kung di tayo mag-step up. Sabi nga dun sa Judges 4:8, di ba? Sa ating binasa kanina. And Barak said unto her, If thou wilt go with me, then I will go. But if thou wilt not go with me, then I will not go. Siguro ito'y bagong experience kay Barak. Probably this is the strongest enemy that they have faced thus far. Kasi meron silang 900 iron chariots, yung Canaanites, ay yun yung pinaka-high-tech na military weapon or artillery ng panahon na yun. Sa atin naman, bilang mga mananampalataya, although si Barak, nabigyan siya ng clear commandment may pangako na ilatag na, mananalo kayo, you will be victorious at ikaw ang papatay kay Sisera. Pero dahil sa kanyang hesitation, nagkaroon ng shifting sa roles, nagkaroon ng mga pagbabago sa plano ng Diyos.
dahil sa hesitation niya. At ganon din sa buhay natin bilang mananampalataya. In the next 2 slides, sabi dyan, we believe in God's word. We believe God's word in theory. Intellectually, yeah, we believe in the word of God. It's true. But we hesitate to act on it because we look onto our limitation. Hindi tayo kumikilos kasi tinitingnan natin yung ating hangganan eh. Hindi tayo kumikilos kasi iniisip natin, I'm never good enough. Wala talagang good enough, but God will qualify us, mga kapatid. God will never look into our limitation. Kasi ang Diyos ang mag-e-enable sa atin na gumawa ng many great things sa buhay na ito at para sa kanyang kapurihan. Kayang gamitin ng Diyos kahit sino. At mga hayop kaya niyang gamitin. Bato, bulaklak, puno. Pero yun ay design yun ng Panginoon para sa ating mga tao, especially sa ating mananampalataya. We may believe God's word in theory, pero hindi natin, di ba sabi nga sa scripture reading kanina, but be ye doers of the word and not hearers only. Pinapakinggan natin, we read it, but we never apply the word of God. We never act on it kasi tinitingnan natin yung hangganan natin bilang mga tao. Hindi na magbabago yun. That is the truth, the drastic truth na may hangganan ng tao. Pero ang Panginoon natin walang hangganan. Kayang-kaya niyang gamitin kahit sino. Kahit sino dyan, yung mga bata, balang araw gagamitin niya ng Diyos. I can remember 2015 po ako natagpuan ng Panginoon. That was September 13. Nung September to December, nakaupo lang po ako dyan minsan, absent pa. Lalo nung nakabalik ng abroad yung father ko. Kasi yung father ko talaga yung nag-akay sa akin dito with the help of Brother Ed Oliver. So, wala, paupo-upo lang ako. I can never imagine myself standing here. I can never imagine myself playing instruments. I can never imagine myself being courteous. May pagkasuplado po kasi ako noon. Noon po yun noon. May pagkasuplado po ako noon. You can never talk to me if hindi ikaw ang unang approach sa akin. But, hindi ko na-imagine na ganito yung gagawin ng Panginoon sa akin. Like, who would have thought? And God can do the same sa mga buhay ng bawat isa. Ordinary people, yun pa yung oftentimes ginagamit ng Diyos to do extraordinary things. Let's not look at our limitation, mga kapatid. Kasi walang mangyayari. We can never be great if we always look at our limitations. Hesitation shows our limitation because letter A, it exposes our self-reliance. This is very alarming. Lalo tigit mananampalataya tayo. What does this mean? Yung ating daw hesitation, pinapakita niyan na doon tayo umaasa sa ating mga sarili. Kasi nga sa limitation tayo tumitingin eh. Ay, mahina akong nilalang, hindi ako tatagos, wala akong bitaw, wala. Hindi ako pwedeng gamitin ng Diyos kasi I'm not good enough. That just goes to show that we rely so much on ourselves. And if we rely so much on ourselves at titingnan natin yung ating hangganan, talagang walang mangyayari sa buhay natin. Hindi tayo gagamitin ng Diyos kasi hindi tayo nagpapagamit sa Diyos. Pangalawa, it also exposes our self-protection. Because we fear of failure, we also fear of responsibility kapag nagpagamit tayo. Pinaprotektahan natin yung sarili natin sa mga magiging comment ng tao. Ay, baka magkamali ako. I can remember one time, ako kasi yun na-assign 2016-2017 sa scripture reading. Na natatandaan ko nun, nagpapalit talaga ako para hindi ako magbasa ng scripture reading. Tanda ko nun, umupo ako doon. Ay, sumakto nung dating ko, nagpalit ako, scripture reading. E di pagdating ko doon, tinawag ako, sabi, punta ka doon, ikaw ang scripture reading. Ay, ayaw ko talaga nun. I am protecting myself from, kasi may mga tao dito na probably mas magaling sa grammar, sa pronunciation, natatakot ako magkamali. Pero who would have thought na yung dating takot mag-scripture reading, biyaya ng Panginoon, tuwan-tuwa pagka na-assign mag-scripture reading. Masaya magbasa ng salita ng Diyos, mga kapatid. It exposes our self-protection. At yan yung limitation nating mga tao at mananampalataya. But the good thing is, mga kapatid, patient ang ating Panginoon sa ating hesitation. Hindi agad tayo i-reject ng Panginoon kahit nag-hesitate tayo. Good thing, in the next 2 slides, sabi dyan,
We are always met with divine compassion in times of our hesitation. Laging merong awa, habag, at higit sa lahat, biyaya ang Panginoon sa atin kahit nag-aanilangan tayo sa umpisa. Walang pipigil sa Diyos kung hindi natin pipigilan ang sarili nating magpagamit sa ating Panginoon. Amen? So it shows our limitation, mga kapatid. Good thing na patient ang ating Diyos sa ating hesitation. We will never be rejected by God if we step up and if we stop our hesitation. Pangalawang bagay, mga kapatid. Second thing, to be great, don't hesitate. Pangalawa, sabi dun sa Judges chapter 4 verse 9, and she said, I will surely go with thee, notwithstanding the journey that thou takest shall not be for thine honor, for the Lord shall sell Sisera into the hand of a woman. And Deborah arose and went with Barak to Kedesh. So sa ating hesitation, it just doesn't show our limitation, but it changes our position. Anong ibig sabihin yan? Initially, si Barak yung planado ng Diyos na magkakaroon ng glory for killing si Sisera. Pero dahil sa hesitation niya, nagkaroon ng shifting sa roles. Mangyayari pa rin yung kalooban ng Diyos, pero magkakaroon ng pagbabago sa gagamiting kasangkapan ng Diyos. So what does this mean for us, mga kapatid? Even if we hesitate, sabi sa next slide, God's work will still be done. Hindi titigil ang gawain ng Diyos. He can use others the moment we hesitate to step up. Ayaw nating magpagamit? Hindi tayo kawalan, mga kapatid. We are replaceable. Pwede tayong paltan ng Panginoon ng kahit sino. Kasi privilege na ng Diyos eh. Ang buhay natin ay pribilehiyo. So kung tayo ay tinatawag ng Diyos na magpagamit tayo, mga kapatid. After all, hindi natin matatakbuhan ang panawagan ng Diyos na magpagamit sa Kanya. Kasi yung ating relationship with Him for eternity, hahabulin at hahabulin tayo ng kalooban ng Diyos, di ba? It changes our position. And this is one sad thing, mga kapatid. We will miss a lot of opportunities when we hesitate. Di ba sa trabaho, kapag ka hindi ka nag-step up, kapag ka may mga kulang, may mga nagpa-relieve sa'yo ng kanilang trabaho for a while, pag di ka nag-step up, hindi ka mapopromote, hindi ka magkakaroon ng changes in position, you will miss a lot of opportunities. Ganon din sa gawain ng Diyos. Anong saya na magamit ng Panginoon sa kanyang gawain? Hindi po ako maalam hindi ko alam na meron po akong biyaya ng Diyos. May talent ako sa music. Kasi nung 2015, ako po ay nag-desire na mag-aral ng piano. Pero parang hindi ko feel eh. Sabi ko parang hindi talaga to para sa akin. Ganyan. Ako na nag-decision, di ba? Kahit hindi naman talaga ako may hawak ng beat. So, I missed 4 months na dapat natuto na agad ako magpiano. I missed a lot of opportunity. Nagtuturo kasi sa akin nun si Colin. Hindi kasi nagtuturo na ayos yun eh. Pinababayaan lang ako. May classroom dito. Pinababayaan naman ako. Sabi ko, anong gagawin ko dito? Tititigan ko. Hindi ko nga alam kung anong gagawin. So, kidding aside, I have missed 4 months na dapat nagagamit na ako ng Panginoon sa music ministry. Pero dahil I stepped up after 4 months, biyaya ng Panginoon, halos lahat ng instrument na nakikita nyo rito na kaya kong tugtugin sa biyaya ng Panginoon. Hindi ako maalam sa school, hindi ako natututo ng ganyan, pero sa church, halos lahat ng kaya kong gawin, dito ko natutunan sa biyaya ng Diyos. I have the best mentors in the world, Pastor Noel, Ma'am Yulin, Pastor Iboy, at ang ilan pang mga tao rito na mas nakakatanda sa akin. I have been trained a lot and nagiging kagamit-gamit ako, hindi lang sa gawain, pero nag-e-excel din talaga sa eskwelahan dahil sa mga training sa church. Yung public speaking, dito na-enhance. Yung English na yan, dito rin lang na-enhance yan. Yung pagtugtog ng privilege na makatugtog sa labas kahit papano, dito ko rin natutunan lahat ng mga bagay. So, if you don't want to miss a lot of opportunities sa buhay mo bilang mananampalataya, marami kang mamimiss na happy memories na dapat kasama ka,
magpagamit ka. Sa mga young people na lagi na lang ang dahilan ay busy sa ACADS, hindi naman tayo mapapakain yan eh. Although in the future, kapag nag-aaral tayo ng mabuti, yes, we will reap our rewards. Pero ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay ang ating Panginoon. Wag nating i-compromise yung gawain ng Panginoon dahil lang sa mga kaabalahan natin sa buhay. And most especially, kapag yan ay dalangin na sinagot ng Diyos, wag naman natin kakalimutan na na-echepuera ang Panginoon dahil lang nakapasok tayo sa prestigious na university, kakalimutan na natin ang Diyos. Pinag-pray pa naman natin yan, tapos ngayon, hindi tayo nagagamit ng Panginoon. It's sad. Yung mga nakapag-abroad na ngayon, it's sad. A lot of opportunities are missed. A lot of positions have been changed. Kung iniisip natin na, wala nang mangyayari dyan kasi no. We are replaceable. We have to understand na kayang-kaya tayong palta ng Panginoon. At ito pa yung makakapagpasira sa ego natin. Someone who is the ordinary. One of the ordinaries. Kayang-kayang gamitin ng Panginoon para paltan at i-fill in yung ating mga ginagawa sa kanyang gawain. Kaya nga sabi dun sa Judges chapter 4 verse 9, diba? Nakakaano yun. Siguro dun sa time na yun kasi ang valor, ang gera kasi para sa mga lalaki yan eh. You should be the one to give glory sa iyong bayan, sa Panginoon, through wars. Pero anong nangyari dahil nag-hesitate si Barak? Babae ang pumatay. Baka sabihin niyo misogynistic or what ha? I'm not giving a misogynistic remark ha. I'm just saying, sa panahon na yun, ang talagang ginagamit ng Diyos sa gyera, mga lalaki. Sila ang papatay. Pero dahil sa hesitation ni Barak, sinong ginamit? Someone na hindi naman Israelita. Si Jael ang ginamit ng Panginoon. Sino yun? Nananahimik sa kanyang tahanan. Wala namang kinalaman sa gyera. Pero dahil sa desisyon ni Barak na mag-hesitate, ang daming nagpagbabago sa roles, nagkaroon ng shifting, nagkaroon ng pagbabago sa dapat naging history ng buhay ni Barak at dapat hindi na siya nababansagang the man who hesitated. Kaya ngayon mga kapatid, sa buhay natin, we will miss a lot of opportunities. And if we think that God's work will stop, God's work will be done. Magagawa ng Diyos ang kanyang kalooban sapagkat siya ay sovereign at siya ay Diyos. Walang makakapigil sa kanyang kalooban. But we will miss the joy of being the primary vessel na gagamitin ng Diyos sa kanyang gawain. Anong saya na magamit ng Diyos, mga kapatid? For His glory mga kapatid. Ang saya na magamit ng Diyos. Kasi we are supposed to be different talaga sa mundong ito. And ibang kagalakan ang binibigay kapag tayo ay nagagamit ng Panginoon sa kanyang gawain. Pangatlong bagay mga kapatid, ito yung isa sa mga pinaka-nakaka-alarm na mangyayari sa buhay ng mananampalataya. According to Matthew chapter 25, verses 14 to 30, ito po yung parable of talents na kung saan yung Panginoon nagbigay ng 5, 3 at 1, wherein yung servant na binigyan ng isang talento, wala siyang ginawa para palaguin yung isang talent na binigay sa kanya. And what happened? Because he hesitated to use the talent that his Lord gave him, walang paglago sa kanyang buhay. At pwedeng mangyari ito sa buhay natin that if we hesitate, hesitation, number 3, hesitation supersedes stagnation. Ano yung magiging resulta ng ating hesitation kapag tinignan natin yung limitation natin, kapag tayo ay nagkaroon ng changes sa position, hindi na tayo nagagamit, magiging stagnant tayo sa buhay natin bilang mananampalataya. Alam niyo yung stagnant, wala na. Hanggang doon na lang. Wala nang nangyayari sa buhay, wala nang pagbabago, walang progress, wala na. Kasi nag-hesitate. I will reiterate from number 1, hesitation is normal.
But hesitating all the time is not pleasing to God. Kasi hindi ka kumikilos para sa Kanya. We should understand na bilang mananampalataya, we are expected by God to have fruits, na magkaroon ng progress, no matter how small we think it is. Makikipindot po ng 2 beses sa slides. Kasi nga, one of the reasons why we hesitate, iniisip natin yung limitation natin. Hindi ako magaling eh. Mahina akong nilalang. Baka hindi ako tumagos, wala akong bitaw. Pero hindi kailangang maging magaling agad, sabi sa next slide. Hindi kailangang maging magaling agad. Ang kailangan lang, sumunod agad. Hindi kailangan maging magaling. Kasi at first, hindi naman talaga gumagamit ng magagaling na tao ang Diyos. Gumagamit ang Panginoon ng mga tao na agad-agad na sumusunod sa Kanya. Yung handang mag-obey sa Kanya, yung handang sumunod. And if we do not obey right away, if we wait for perfection, if we wait for the right time, so to speak, magiging stagnant tayo if we fail to step up. Kasi hinintay natin yung right time. Wala nang mangyayari sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Kasi di ba, bilang mga empleyado, if we seek promotion, we take risks. We step up. Sa mga mag-aaral, we take risk. Nag-aano tayo ng extracurricular activities kahit magkakaroon ng pagka-compromise sa ating oras ng pag-aaral. Pero we take risk. Sana ganun din tayo sa buhay natin para sa Panginoon. Mag-step up tayo. There will always be a cost sa paglilingkod ng Diyos, sa paglilingkuran sa ating Panginoon. Hindi pwedeng walang kapalit na mabigat ang paglilingkod sa Diyos. Sabi nga ni King David, I will never offer anything that will cost me nothing. Sana ganun din tayo. Kasi kapag lagi tayo nag-hesitate, wala na mangyayari sa atin. Forever baby na lang tayo. Christian babies na lang tayo lagi. Hindi na tumibay ang buto, kaya madaling natitisod. Hindi na nakakanguyan, lagi na lang gatas ang iniinom, inuot-ot. Hindi na nakanguyan ng karning makunat na salita ng Diyos. Walang pagbabago. Stagnant. At hindi kalooban ng Diyos sa isang mananampalataya na manatiling ganyan na lang siya sa buhay niya. Kailangan merong pagbabago. And we can never expect great things from God if we always hit the brakes. Alam niyo sa sasakyan, if we always hit the brakes, wala kang mapaparoonan, wala kang mapupuntahan kung lagi kang preno ng preno. Ganon din sa buhay na mananampalataya. If we interfere with what God has in store for us, madedelay lagi yung mga kalooban ng Diyos sa ating buhay. And worse, baka ilipat ng Panginoon yung kalooban niya para sa'yo sa ibang tao. Nakatakot yun, di ba? Para sa'yo, tapos binigay sa iba, masakit yun mga kapatid. We don't have to wait to be perfect. Next slide. Or established to be used by God. He will use us as we are. Kung ano man tayo, gagamitin niya tayo. We just have to obey, to have an obedient heart. Kasi gagamitin tayo ng Panginoon kahit ano pang ating limitation, kahit hindi ka magaling magsalita, kahit lasinggero ka, kahit mandaraya ka, lahat ginamit ng Diyos. Even in their weaknesses, kasi doon pinapakita ng Diyos na kahit may weakness ka, kayang-kaya kanyang gamitin. And the will of God for our lives is not to stay as we are. Kasi kailangan may pagbabagong nangyayari sa buhay natin if we are truly walking in the will of God. So allow God to take the wheel and He will always use you. Next slide. Allow God to take the wheel and He will always use you. Ang susi lang ay magkaroon ka ng puso na handang sumunod sa ating Panginoon. I can remember nga nung una akong inassign ni Pastor Iboy sa preaching. Nag-hesitate yung isip ko pero mabilis yung oo ko. Sabi ko, sige po. Hanggang sa lumipas ang napakaraming taon, iba't ibang mga ministries ang naatas. Dahil nagkaroon ako ng obedient heart sa biyaya ng Panginoon, ang inyo pong lingkod ay maraming nagagawa para sa Panginoon. Naging kagamit-gamit. At yung mga kabataan who strive to be great in the ministry, who wants God to use them greatly, mightily, step up. Hindi pwedeng yung mga naunang young people na lang lagi ang mag-step up. Paano yan? Maalis na kami. Kailangan mag-step up ang mga young people.
Yes, may gagamitin ng Diyos, pero dito kukuha ang Diyos ng gagamitin niya. Kailangan mag-step up ang mga young people. And the same goes for each and every one of us. Maraming aalis. That's the ministry. Sabi nga ni Pastor, people will come and go. Kasi ganun ang buhay talaga. Kaya ang challenge sa ating mga matitira rito, yung mga nandito, step up. Kasi walang ibang pagkukunan ng gagamitin ng Diyos kundi sa Open Bible Baptist Church, Calapan. At responsibility natin yan and privilege na magamit ng Panginoon sa kanyang gawain. And lastly, mga kapatid, number 4. Hebrews chapter 11, verses 32 down to verse number 34. I want everyone to please turn your Bibles to Hebrews. Hebrews chapter 11, verses 32 down to verse 34. Your hesitation is not fatal. Your hesitation is not final. Kasi nga, your hesitation will not result in God's rejection of you. Hindi ka ire-reject agad ng Diyos kasi mapagbiyaya ang ating Panginoon. You may have hesitated now. Barak may have hesitated at first, pero his name was written in the Hall of Faith. He was labeled as a hero of faith. Hebrews chapter 11, verse number 32, 34. Sundan na lang po ng inyong mga mata. It says here, "And what shall I more say? For the time would fail me to tell of Gideon, and of Barak, and of Samson, and of Jephthah, of David also, and Samuel, and of the prophets, who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, waxed valiant in fight, turned to flight the armies of the aliens." You may have hesitated at first, pero God will never reject you. Because hesitation, number 4, your hesitation can still lead to restitution. Ito yung sinabi sa akin ni Pastor Iboy, na kahit mag-hesitate ka at first, gracious ang Panginoon para hayaan ka makabawi pa sa Kanya. Hanggat buhay tayo, hanggat may lakas na binibigay ang Diyos, if we think that there are a lot of years wasted kasi nag-hesitate tayo magpagamit sa Diyos, it's never too late. Pwede pa rin tayong gamitin ng Diyos. You may think that you are too old. No one is too old para sa gawain ng Diyos. You may think you are too young. No one is too young para sa gawain ng Diyos. No one is too much. No one is too little sa mata ng ating Panginoon. Lahat tayo, we are given common ground. And because we are given common ground, we are given equal privilege to be used in the ministry. Sabi sa next slide, it's never too late to commit to God once more. He is gracious enough to use us despite our past hesitation. Despite Barak's initial hesitation, he still was listed in the Hall of Faith. Because God is always patient with our hesitation. Kasi kung hindi patient ang Diyos, wala ka ng chance para makabawi sa Kanya. Pero dahil mapagbiyaya siya, anytime, if you think you have wasted a lot of years bilang mananampalataya na hindi nagamit ng Diyos, now might be the time to step up at magpagamit muli sa ating Panginoon. Hanggat may buhay, pwede pa rin gamitin ng Diyos sa kabila ng mga nakaraang pag-aalinlangan. Walang makakapigil sa Diyos kung hindi mo pipigilan ang sarili mong magpagamit sa ating Panginoon. With this, I will close. Trip down to memory lane sa buhay ko bilang isang dekada na pong mananampalataya sa biyaya ng Panginoon. I was saved September 13, 2015. Pero ina-acknowledge ko lang na talagang lumalakad ako sa kalooban ng Diyos January of 2016. I can remember nasa Block 6 po ako, nagpa-practice kami ng isang play, theater. Ay about Hannah, Elkanah, and Samuel, and King David. Yung skit namin. Naisip ko nun after ng practice, Sabado yun, hapon. Okay. Tagal ko nang hindi nakaka-attend sa church. Attend kaya ako ng choir practice. That was the very first time na, in a very long while, na naka-attend ulit ako ng choir practice. I never hesitated na nun. Buti na lang nilagay ng Panginoon sa aking puso na walang mangyayari sa akin kapag lagi ako mag-aanin lang magpagamit sa Kanya. Diyan sa picture in the next slide. Ako po yung nakapula. Kita niyo po yung nakapula.
Kita nyo, 10 years has passed already. Uy, wag na i-zoom. 10 years have passed already, mga kapatid. At biyaya ng Panginoon nagpapatuloy pa rin. Nagagamit sa choir bilang choir member, conductor, pianista. At ito yung magiging mga resulta kapag hindi tayo nag-alinlangang magpagamit sa Diyos. Hindi naman talaga ako kumakanta, mga kapatid. Pero dahil nag-step up ako sa biyaya ng Diyos, nagagamit ako ngayon, hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, umawit para sa Panginoon. Doon sa next slide, ito na yung unang YP hour at tingnan niyo yung nandun. Yung naka-short na nakaputi. Yung katabi ni Pastor Ursel, ako po yun Ayun, ako po yun, mga kapatid. That was one of the very first times na ako po umattend ng YP hour. Na very active. Naka-short pa niya, nakakadiri, naka-short yan. Nakakahiya. So, ayun, I was able to understand the importance of fellowship. I was able to understand na kami yung mga susunod na gagamitin ng Diyos sa gawain. And next, ito na, come August 7, 2016. This was the very first time na nag-preach po ang inyong lingkod. I was only 13 years old niyan, turning 14, mga kapatid. And I think, some may think that I'm too young, pero again, no one is too young para magamit ng Diyos. No one is too old para magamit ng Diyos. And biyaya ng Diyos hanggang ngayon nagagamit. Kasi walang mangyayari sa buhay natin. We can never do our main purpose in life to glorify God if we will always hesitate. In the next slide, I was able to be part of a lot of ministries, katulad ng DVBS. Di naman talaga ako mahilig sa mga bata kasi nakakaubos ng pasensya. Ganun lang. Pero through this, I was able to, kasi isa sa mga ministry talaga na sabi ko sa sarili ko, hindi ko dadaanan yung Sunday school na yan. Ayoko magturo ng bata. Pero through that, mas na-open yung eyes ko na kailangan pala lahat bilang someone na nag-a-aspire na magsimula ng gawain one day, kailangan lahat ng ministries madadaanan. Pati mga bata. Alam niyo yung church natin ngayon, naabutan ko yung kulay green pa niyan sa next slide. Halos lahat ng brigada iglesia noon, nandun ako, naglilinis ako. I was able to be a big part sa history ng church na ito ever since I was saved by God. Yung titikab-tikab nating multicab, nandito rin ako. Nandun ako sa unang sumakay niyan. Yung na-bless na 2017. Tapos na nagbrigada iglesia ulit na 2017 in the next slide. Nandyan din po ngayon yung lingkod. Yung nagpipintura, ayun, i-zoom mo nga kapatid para makita yung pagmumukha ko. Yung nagpipintura dun sa may pinto, yan. Kita nyo yun yung gray before ma-reconstruct at ma-renovate ito. Yan na po yung gray na naabutan natin noong January. And hanggang ngayon, masasabi ko, because God used me, because by the grace of God, through God, sa glory lang niya, I did not hesitate. Naabutan ko hanggang ngayon yung kagandahan ng church. I was a part of the construction, nagpintura, nagbuhat kung ano-ano mga bagay. In the next slide, nakita natin, ang gandang tingnan if you are part of the ministry. Ang gandang maging part ng success if you are part ng process. Thank you, Pastor. Part ng process. At sa buhay kong ito, I've mentioned kanina, I am privileged enough to have lived. Nabuhay po ang ating Pastor Noel in the next slide. He was one of the mentors. Marami siyang naituro sa akin. Tinuruan niya ako one time mag-accordion. Natutunan ko rin naman mag-accordion. And Pastor, nakakamiss ka. At marami po siyang naituro. Na-office din po ako. Grabe, kakaibang mag-office si Pastor Noel. Talagang tulo ang luha . At sa biyaya po ng Panginoon, dati naman, units lang ng Sunday school. Pero ngayon po, the next slide, ilang subjects na lang po, gagraduate na po ako ng theology, mga kapatid. So, biyaya po ng Panginoon. And in the next slide, sila po yung mga natitirang best mentors that I acknowledge. Si Ma'am Yulin, at ang tinitingnan ko bilang spiritual father ko, kumbaga kung ako po si Timothy or si Titus, ang akin pong Apostle Paul, si Pastor Iboy.
Siya po yung nag-guide talaga, simula't simula. Siya yung, noong 2015, the very first choir na sinalihan ko, when the trumpet shall sound yun, si Pastor Ibo yung nagsabi sa akin na, Tutoy, sama ka sa ano. Maliit pa kasi ako nun, kaya Tutoy yung tawag sa akin eh. So, hanggang ngayon, mga kapatid, dahil I never hesitated by the grace of God, nagiging alalay ako ng ating pastor sa gawain. And it's good na kailangan talaga nating suportahan ng ating pastor. Kasi people come and go nga eh. It's very sad and somehow a bit disheartening kapag ka iniiwan tayo ng mga tao na na-attach na tayo doon sa next slide. Papindot po ng next slide. Ayan, bilang spiritual father ko po si Pastor Iboy. Marami po ako natutunan sa kanya. Yung pag-widow ko po sa piano, siya po yung foundation. Kasi yung theories si Ma'am Yulin. At napakarami ko po natutunan kay Pastor Iboy. Photography, lahat ng maraming mga bagay. Basta lahat ng bagay na kaya kong gawin ngayon, yun po ay natutunan ko sa tulong po ng ating Pastor Iboy. At I am eternally grateful sapagkat siya po yung nag-encourage sa akin. I never hesitated since then dahil po sa encouragement ng ating pastor. And the same goes to each and every one of you na naging kasangkapan sa paglago ko bilang mananampalataya. Mula noon hanggang ngayon po, sa isang dekada ng aking paglakad kasama ang Panginoon, nawa ay hindi po ako mag-hesitate ever again. Ayun, yan kahapon po yan ata, nung isang araw. Yan na po ang inyong lingkod ngayon. Medyo tumaba na. Wag na. At biyaya po ng Panginoon, talagang nakaka-glow up po ang magpagamit sa Diyos. Hindi naman ako gantong, mananapit ga ako ng ganto kung hindi ako mananampalataya. Kasi nakaka-glow up po kapag ang buhay po natin ay talagang ginagamit ng ating Panginoon. So don't hesitate mga kapatid. Dahil maraming magandang bagay na gagawin ng Diyos sa ating buhay kapag tayo ay nagpagamit sa Kanya. So with this, I am through. To be great, don't hesitate. Kung gusto talaga natin na maging great in the ministry, we want God to use us mightily, greatly in the ministry. Huwag nating tingnan yung ating limitation, bagkus tingnan natin kung ano yung kakayahan ng ating Panginoon. Because He will use ordinary people for His extraordinary will. Pangalawa, if we hesitate, it will change our position. Kailangan talaga nating magpagamit kasi talagang may gagamitin ng Diyos na iba kapag hindi tayo nagpagamit. And we will be robbed of the joy to be used as a vessel of God. Pangatlo, it supersedes stagnation. Nakakatakot to. Yung walang pagbabago sa buhay. We can never remain the same kasi ang Diyos nagbibigay ng pagbabago. And lastly, it's never too late for each and every one of us. You may think you're too old, that you have wasted 10 years of your life na hindi nagpagamit sa Diyos. Pero God is gracious. Pwede pa tayo magpagamit sa Kanya. You may be too young, too old, wala ng buhok, wala ng ngipin na permanent. Pero pwede pa rin tayong gamitin ng ating Panginoon. That is if when we hesitate, this is the last thing I'm going to say sa inyo mga kapatid. When we hesitate, we have a lot to lose. But if we participate, rest assured that God will do many great things in us, through us, and for us. Kaya purihin ang Panginoon sa buhay ni Barak na naging inspirasyon sa ating pag-aaral ngayon. Again, if you want to be great, don't hesitate. Let's step up sapagkat walang ibang gagamitin ng Diyos kundi tayong mga members ng Open Bible Baptist Church. Purihin po ang ating Panginoon.